Okay, so yan. Good morning. Quick video lang tayo dito sa ating taniman. So ito ay nilagay ko kahapon. Hindi ko lang na-setupan eh. Kasi may sasakyan sa bahay, hindi ko makuha yung patungan na pahaba. Pero mamaya lalagyan na natin to ng plastic sa UV plastic. And so ngayon, nilagyan ko lang siya ng pampatibay. Alam ko hindi ko nalagyan yung isa pero matibay naman. Yan. At kinilan naman ko siya kasi pag tinanggal ko yan, pwede ko nang disassemble. Yan. So, ayan, tinapat lang natin siya dito sa ating unang-unang 1/3, which is saktong-sakto naman yung sukat din. And yan, matibay yan. Hindi yung gagalaw ng patagilid yan, sideways. Pero paharap hindi kasi fix yung poste natin dyan. Well anyway, at yan, meron na tayo. Palagay ko, dyan ko ilalagay yung next batch natin na 5. So, kailangan ko lang linisin unti-unti. And marami pa akong lilinisin. Ito, lilinisin ko. Itong 5 dito, lilinisin ko. Pwede nga, dito ko ilagay muna yung next batch eh. Pero mas gusto ko siguro dito para unti-unti natin maayos yung taniman natin. Then dito, ang lilinisin natin ay ito. Doon ay wala naman. So, harvestin ko na to para for clean up na lang din siya. So, ang mangyayari, may 6 na 1/1. Yan. May iba nga 1.2 pa kasi yung mga lumang design pa natin yan. So, yan. Ayan yung magiging batch pag puno na. Pero ngayon nasa 75 lang ang tinatanim ko. So, 5 box lang muna para hindi ako masyadong mangarag sa paglilinis. Pero ngayong season na to, talaga mabilis yung benta. Kasi hindi na rin makahabol yung tanim ko. Pero mukhang kakayanin pa naman. Kasi may order na tayo na 20 pieces. 10 mamayang gabi, tas 10 bukas ng umaga. So ito yung batch na ilalagay ko doon. So may mga sobra pa dyan, kaya yan yung ilalagay natin sa mga pwesto if ever kailangan nila kailangan nila ng supply. So yan, medyo marami pang ayusin kasi yan, magulo pa doon. Then next natin, after natin yan, yung mga budget na makukuha natin is mag-trial na tayo ng merong net shade at kung paano natin siya ilalagay yung net shade. Kasi pagdating ng summer na naman ay kawawa na naman yung mga tanim natin. Tapos yung next natin is kailangan matanggalan natin to. Yan, mapaggagamitan pa naman ako niyan. Kailangan ko lang isipan kung saan. So mag-harvest lang naman ako. And yun lang yung pinaka-activity ko today. And kahapon naman, indoor yung mga pinagagawa ko. Linis-linis. Gawa-gawa ng mga net caps. Yan. Pero may inisip din ng panibagong senaryo kung saan gagamitin ko yung, alam yung net caps ko dati na tig 5 pesos yung mahal. May setup ako na iniisip na baka pwede ko pa rin gamitin yon. Tatanggalin ko lang yung net caps pag nag-harvest na. So ugat na lang talaga matitira doon. And titingnan ko pa kung paano magiging scenario kasi baka may mga challenges din na ma-encounter doon. Especially pag pinutol mo na yung ugat. Yan. So ito. After nung batch natin na hina-harvest ngayon, alam ko ito na eh. Kaso nagbulilyasan na ako kung hindi ko na maalala kung saan yung magkakabatch. Pero alam ko itong apat na yon. Hindi ko lang alam kung kasi dalawa eh. 6 eh. Ito. Tama ba? Yun yung problema ko ngayon. Hindi ko naayos kung nasan yung mga batch na pinaglalagay ko. Kaya hindi ko rin ma-monitor siya by batch kung ano ba yung lumaki na mas mabilis or ganyan. Pero usually 1 week naman ang pagitan niya. Minsan kasi may mga batch na mas nahuli ng 1 week pero mas mabilis yung growth. May mga ganon. And pakita ko lang sa inyo tong ano natin. Yan, ito yung growth nung nasa ano natin, bottled water. Yan. So ang timpla niyan ay nasa 3 ml per liter. So wala nang pH down yung timpla nitong mga to. Yan yung ginagamit natin timpla dyan. So kailangan ko na maglinis. And nag-transfer na rin ako ng portulaca dun sa kabila muna. And tingnan natin kung gaano kabilis bago dumami. Pag dumami na within 2 months, magkakaroon na tayo dito ng portulaca. And tingnan natin kung ano mangyayari. Actually may mga uod-uod. Itong tanim ng nanay ko, inuod. Ayan, kaya naubos yung dahon.
Pero mukhang after nun, parang hindi naman na dama yung ating mga tanim. Although nung last time, nabanggit ko sa inyo na may mga damage ng trips, mukhang hindi naman siya kumalat. And ayun, tuloy-tuloy lang ito. Uod to, diba? Ayun, marami pa ang gagawin, pero nakikita nyo naman, unti-unti rin namang gumaganda or nakikita natin yung resulta ng pagod natin. And baka ito i-adjust ko lang ng konti pa dito kasi maluwag pa dito eh. Yan. So yun lang. So yun, ang ganda ng sikat ng araw. So hopefully okay naman din yung tanim nyo, tuloy-tuloy lang. At maraming nagtatanong kung kailangan ba ng net shade. Oo, kailangan. Pero kahit wala naman, tumutubo pa rin naman sila. Pero syempre, better yung mas maalagaan mo sila. Ngayon, kumukuha lang tayo ng mga budget muna. Yan. Kasi ngayon, more on palabas talaga ang pera natin. Sa expansion, sa upgrade, at kung ano-ano pa. Hindi ko rin kasi kaya ng malaking greenhouse kaagad. Kasi ang problema nga, is yung setup natin dito is renta-renta lang din naman. Hindi mo alam kung kailan ka paalisin. Pag papaalisin ka, paano mo gigibayad yun? But at least ito, kung paalisin ka is madali lang naman diyang baklas-baklasin. Tapos ilagay. Yung paglalagay na lang kasi syempre, pag ganyang karami, saan mo itatambak habang humahanap ka ng ibang pwesto. Pero tulad ng plano ko, ayusin muna to. Pag naayos na is magtuturo tayo. So if ever malapit kayo dito sa akin, magkakaroon tayo ng free training. Ang ituturo lang naman nating setup is ito. Parang home, pang personal use lang naman na setup. Hindi natin kailangan ng mga styro box. Kaya syempre, kailangan nyo lang buto, nutrient solution, and knowledge kung paano itatanim. Mag-harvest nga pala ako. So harvest na lang muna ako and see you next updates mga tropa. Peace out. Bye-bye.